Pakinggan niyo ang isang kwento ng ating mga ninuno. Isang kwentong hindi isinulat sa papel, kundi inukit sa mga bundok. Isang kwentong kasing tanda ng mga batong ito, tungkol sa isang regalong bumago sa lahat. Tingnan nyo, ang ganda, di ba? Pero alam nyo, higit pa sa taniman ng mga hagdan-hagdang palayan na to. Para itong isang malaking libro, isang buhay na aklat ng kasaysayan natin. Ang bawat baitang, isa yang kapanata. Nagsasabi kung sino tayo at kung saan tayo nagmula. Tara, buklatin natin ang mga pahina. Pero bago ang lahat ng ito, isipin muna natin ang panahon bago pa man dumating ang palay sa ating mga kamay. Nako, ibang-iba ang buhay noon. Ang mga ninuno nating Ifugao, para silang laging naglalakbay, walang permanenteng tirahan. Sila'y mga mangangasawa, mga mangangalap. Ang kinakain nila, kung ano lang ang mahanap. Mga gabi, mga halamang ugat, at kung ano man ang swerteng mahuli sa gubat. Subukan niyong isipin yung buhay na ganon. Yung hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain para bukas. Walang kasiguraduhan. Bawat araw, isang malaking tanong, may makakain kaya tayo? Pero alam nyo, itong hirap na ito mismo ang naghanda sa kanila para sa napakalaking pagbabago na malapit nang dumating. Ang pagbabagong dala ng bigas. At dito na nga, dito napapasok ang pinakapuso ng ating kwento. Kasi ang bigas, hindi lang yan basta-basta ibinigay sa atin. Nako, hindi. Ito'y resulta ng isang sagradong pagtatagpo. Isang palitan, kung saan tayong mga tao, mayroon din palang mahalagang maialay sa mga Diyos. So paano nangyari? Ayon sa kwento, may dalawang magkapatid sina Balitok at Kabikat. Sa kanilang pangangaso ng baboy ramo, naligaw sila at napadpad sa mundong langit. Doon, nakilala nila ang Diyos na si Lidom. At dito na yung maganda. Imbes na humingi, nag-alok sila. Tinuruan nila si Lidom kung paano gamitin ang apoy para mag-ihoy ng karne. Bilang gantimpala, anong binigay ni Lidom? Mga bigkis ng palay. Kita nyo, hindi ito pamamalimos, kundi isang partnership, isang palitan. At itong bigas na ito, may espesyal na pangalan, Tinawon. Galing yan sa salitang taon. Bakit? Kasi isang beses lang sa isang taon ito inaani. Isipin nyo yun, ang pangalan pa lang, ramdam mo na agad ang halaga, di ba? Isang buong taon ng pag-aalaga, paghihintay. Diyan umiikot ang buhay ng isang Ifugao. Pero, alam nyo, ang bawat regalo, lalo na yung galing sa mga Diyos, ay may kasamang responsibilidad. Hindi pwedeng tanggap lang ng tanggap. At para maintindihan natin yan, silipin naman natin ang kwento ng ating mga kapatid na Ibaloy. Dito natin makikita kung paano nabuo ang isang sagradong kasunduan. Ito ang alamat ng Cosday Cañao. May isang pari, si Dakbungan, na binigyan ng bigas ng Diyos na si Kabunihan. Ang usapan, kailangan niyang magsagawa ng sagradong ritual tuwing anihan. Pero naku po, nakalimutan ni Dakbungan. Nagalit si Kabunihan at nagpadala ng mga daga para ubusin ang ani. Nang nagsisi si Dakbungan, naawa si Kabunihan at gumawa naman ng mga pusa. Simula noon, itinatag ang ritual na Cosday Cañao para hindi na natin makalimutan ang ating pangako. At hindi yan basta-bastang ritual. May mga sinusunod na tuntunin mula mismo kay Kabunyan. Kailangan patayin ang lahat ng apoy. Gagawa ng isang sagradong apoy gamit ang kawayan. Mag-aalay ng baboy. At pagkatapos, 5 araw na pahinga. Bawat hakbang may dahilan. Paraan yan para mapanatili ang balanse, ang respeto sa pagitan ng mundo natin at mundo ng mga Diyos. Napakaganda ng mga kwento natin dito sa Cordillera, no? Pero alam nyo ba, hindi lang tayo ang may kwento tungkol sa pinangmulan ng bigas. Ang ibang mga kapatid natin sa Pilipinas, may sarili din silang bersyon. At dito makikita kung gaano tayo ka-unique. Tingnan nyo tong pagkakaiba. Para sa ating mga Ifugao at Ibaloy, ang bigas ay regalo, bunga ng isang partnership. Ang tema, paggalang sa isa't isa. Sa mga Tagalog naman, galing daw ang palay sa katawan ng isang dalaga na namatay sa pag-ibig. Isang regalong isinilang mula sa sakripisyo. Parehong maganda ang kwento pero ipinapakita nito yung kakaibang pananaw natin. Ang bigas ay hindi galing sa trahedya kundi sa isang marangal na ugnayan. Kaya naman, nung dumating ang tinawinang sa buhay ng mga Ifugao, nako, hindi lang yan basta nagbigay ng pagkain. Binago nito ang lahat.
ang lipunan, ang mga paniniwala, pati na yung itsura mismo ng mga bundok natin. Pakinggan nyo to ulit. Grabe no, napakalakas. Isipin nyo, dati, ang sukatan ng pagiging bayani ay sa dami ng napapatay sa laban. Pero dahil sa bigas, nagbago ang lahat. Ang bago ng sukatan ng karangalan, ang kasipagan mo sa pag-ukit ng payo, sa pagtanim. Tinuruan tayo ng bigas na mas dakila ang lumikha kaysa manira. At ito ang larawan ng pagbabagong yan. Sa isang banda, nakikita natin yung gubat, yung buhay na pag-alagala. Sa kabila naman, yung resulta ng sipag at tiyaga, ang mga payo. Ito yung patunay. Mula sa pagiging mangangaso lang, naging mga arkitekto tayo ng bundok. At ang gawang ito ng ating mga ninuno, napansin ng buong mundo. Noong 1995, yan ang taon kung kailan ideklara ang ating Ifugao Rice Terraces bilang isang UNESCO World Heritage Site. Isang patunay na yung kwentong inukit natin sa bundok ay isang pamanang dapat ipagmalaki sa buong mundo. So, yung bigas para sa atin ay hindi lang basta pagkain. Simbolo ito ng partnership, ng kaalaman, ng pag-asa sa mga Diyos at ng pagkakaisa ng komunidad. Lahat yan umiikot sa isang butil ng bigas. Ito ang pundasyon ng pagiging Ifugao. Okay, napag-usapan natin ang nakaraan, pero kumusta naman sa kasalukuyan? Paano natin isinasabuhay ang mga aral na ito ngayon? At mas importante, ano ang mga panganib na kinakaharap ng pamanahing ito? At ito ang mabigat na katotohanan. Sabi nila, ang pagkawala ng bigas na tinawon ay hahantong sa pagkamatay ng kultura ng mga Ifugao. Kasi hindi lang naman ito halaman. Ito yung sinulid na nagdudugtong sa lahat. Sa mga kwento, sa mga ritual, sa kung sino tayo. Kung mapuputol yan, hindi lang pagkain ang mawawala. Mawawala ang isang malaking bahagi ng ating kaluluwa. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para pag-isipan. Ano nga ba ang totoong nawawala kapag ang kaluluwa ng isang kultura ay hindi na inaani? Kapag ang isang butil na naglalaman ng libu-libong taon ng kasaysayan ay unti-unti nang naglalaho. Kaya sana sa susunod na may hawak kayong isang mangkok ng kanin, maalala nyo to, na para sa aming mga Ifugao, ang bigas ay higit pa sa buhay. Ito'y isang sagradong pakikipag-ugnayan sa banal. Isang kwento sa bawat butil. At yan ang regalong hindi matutumbasan.